Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama." Kaya't, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salitang kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit, hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Nung nakaraang Martes, narinig natin sa ating unang pagbasa ang kwento tungkol kay Haring Ezekias. Yung kwentong yun, kung maalala nyo, napaligiran ang lungsod ng Jerusalem, napaligiran sila ng hukbo ng Assyria. So mukhang wala ng pag-asa kasi makapangyarihan, malakas ang kalaban, pero lumapit ang hari, si Ezekias, sa Panginoon. Nanalangin siya, nagtiwala siya, at iniligtas ng Diyos ang Jerusalem. Ngayon, parang mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ibang kaharian naman ang nakapalibot sa Jerusalem, Babylonia, at iba ang kinalabasan. Ngayon, nabihag ang lungsod. Sumuko ang hari. Tinangay ang kayamanan ng templo. In-exile ang mga tao para hindi sila pwedeng magrebelde. Anong nangyari? Paano nangyari na ang lungsod na minsan iniligtas ng Diyos ay bumagsak pagkalipas ng 100 taon? Nagbago ba ang Diyos? Hindi. Ang nagbago ay ang tugon ng bayan ng Diyos. Kung maalala pa natin sa nakaraang pagbasa, narinig din natin ang kwento tungkol sa kaharian ng Israel. Ito yung kaharian sa Hilaga, sa Northern Kingdom. Kasi nag-split yung kaharian ng Israel, naging kaharian ng Israel, kaharian ng Huda. So narinig natin yung pagbagsak
ng kaharian ng Israel. Kaya, I'm sure narinig na rin yan ng mga tao sa Huda, nabalitaan na rin nila yan. Kasi yung ibang taga-Israel, pumunta sa kanilang kaharian para makaiwas sa gulo. So alam nilang nangyayari. Alam nilang nangyayari kung hindi nila susundin ang Panginoon. Naranasan din nila dati. Yun nga, ang pagliligtas ng Diyos sa panahon ni Ezekias. So may babala na. May karanasan na rin sila sa pagliligtas. Pero natuto ba sila? Paulit-ulit silang tinatawag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sa panahong ito, kailan yung ating narinig natin yung unang pagbasa ngayon? Yung propeta ngayon dyan ay si Jeremias. Kumalala natin, nung nakarang araw, yun din yung sinabi. Parang yung sinasabi nga ni Jeremias na parang hinahanapan ako nila ng mali. Lahat na lang kaaway. Parang wala na siyang kaibigan. Parang siya na lang yung nag-iisa. Kasi dinadalangan niya yung propeta, yung mensahe ng Diyos para dun sa bayan, sa Jerusalem. Kaya sabi niya, magbalik loob. Mamuhay ayon sa kalooban ng ating Diyos. Pero, hindi pa rin sila nakinig. Akala ng mga tao, ligtas sila. Akala ng mga tao, okay sila. At parang ganyan din ang sinasabi ng Diyos ni Jesus Nazareno sa ating Ebanghelyo, na hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. At ang nakakagulat dito, ay kasi kung titingnan lang natin, kung pakinggan lang natin ang mga ginawa ng mga taong ito, parang mabuti naman. Ipinangaral nila ang salita ng Diyos. Nagpalaya sila ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Gumawa sila ng mga kababalaghan sa pangalan ni Jesus. Parang marami silang nagawa para sa Diyos. Parang mabuti nga. Kung titingnan lang natin, parang yung fruits, yung bunga ng mga nagagawa nila, parang maganda, mabuti. Pero anong sinabi ni Jesus? Hindi ko kayo kilala. Akala nila sapat na ang kanilang nagawa. Pero iba ang hinahanap ni Jesus. Ang hinahanap niya ay isang buhay na ginagawa ang kalooban ng ating Ama. Dahil posible na abalang-abala tayo sa lahat ng gawain ng Diyos, gagawin natin para sa Diyos, pero yung buhay natin, yung puso natin, hindi natin hinayaan na baguhin ng Diyos. Diba? Isa tayo sa pinakamalaking bansang Kristiyano sa buong mundo. Marami tayong simbahan. Marami tayong piyesta, kakapiesta lang natin. Mahilig tayo sa prosesyon. Maraming taong pumupunta dito sa Quiapo. Pag simbang gabi, lahat ng simbahan punong-puno. At lahat niyan ay biyaya. Ang pagpunta natin dito sa Quiapo ay tanda na gusto nating lumapit kay Jesus Nazareno. At tama yan. Pero ngayon, ang tanong ni Jesus siguro ay binabalik sa atin. Ginagawa ba natin ang kalooban ng Ama? Dahil ang ating debosyon ay hindi dulo ng ating paglalakbay. Nasa simula pa lang ito. At habang lumalapit tayo kay Jesus Nazareno, tinuturuan niya tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Ama. Kaya, binigay niya ang kwento ng dalawang bahay. Kaya, sabi niya, siguro, yung dalawang nagpatayo ng bahay, pareho naman silang nakinig. Pareho silang binagyo. At hindi naman mawawala ang bagyo sa buhay natin. Pero ang pagkakaiba sa kanila ay ang pundasyon. Ang isa ay nakinig at isinabuhay ang narinig. Ang isa ay nakinig lamang. Ganyan ang nangyari sa Huda. Ganyan ang nangyari sa Israel. Marami silang naranasan, marami silang nakita. Pero hindi nila isinasabuhay ang mga tinuro sa kanila ng Diyos. Baka ganito rin tayo sa ating buhay. Kapag dumating ba ang pagsubok, alam naman natin kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo kay Jesus Nazareno. Pupunta tayo dito sa Quiapo. Magdadasal tayo, magdodobena tayo, mamamanata tayo. Pero pagkatapos nating magdasal, pagkatapos nating magsimba, uuwi rin tayo. Babalik tayo sa trabaho, sa bahay, sa negosyo,
sa paaralan, at doon ulit magsisimula ang tanong, ano ang gagawin natin? Kapag may pagkakataong magsisinungaling para kumita, anong pipiliin natin? Kapag nasaktan tayo, magpapatawad ba tayo o gaganti? Kapag may nangangailangan ng tulong, mapapansin ba natin sila or iwasan natin sila? Kapag walang nakakakita, magiging tapat pa rin ba tayo? Doon natin isinasabuhay ang kalooban ng Ama. Doon natin makikita kung ang salitang narinig natin ay maging buhay na rin natin. Kaya sa misang ito, narinig natin ang salita ng Diyos. Maya-maya, tatanggapin natin si Jesus Nazareno. Paglabas natin ng simbahan, doon pa rin magsisimula ang narinig natin sa Ebanghelyo, ang narinig natin ngayon. Kaya ulit, ang tanong, anong gagawin natin sa salitang narinig natin mula sa Diyos? Amen.